Sa gabing ito, muli-muli tayo ay nagkakasama at nagkakatipon-tipon upang ipagpatuloy natin ang ating mga paghahanda upang maging makahulugan ang ating pagdiriwang ng kapestahan ng ating mahal na patron, ang Berhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Tandaan po natin ang pagnonovena o ang pagsisiyam ay bahagi ng ating paghahanda upang maging makahulugan ng ating pagdiriwang sa pagpaparangal natin sa ating mahal na patron, ang Our Lady of the Sacred Heart. At sa loob na ng ilang araw ng ating novena, ay pinagsikapan natin na pagnilayan ang mga iba't ibang uri ng katangian ng ating mahal na Berhen. Na sana ang makatangiang ito ay ating itanim sa ating mga isipan, sa ating mga puso, at pagsumikapan na isabuhay ang mga ito upang magiging makahulugan ng ating pagdiriwang ng ating piyestahan. At dahil ang pagsasyam ay bahagi ng paghahanda, kaya ang aking tanong ay, kumusta naman ang inyong paghahanda? Talaga bang inihanda natin ang ating mga sarili upang maging meaningful ang pag-celebrate natin ng ating fiesta? Dahil ang pag-celebrate ng fiesta ay walang kabuluhan kung hindi natin inihanda ang ating mga puso at ang ating mga sarili. At sa loob ng ilang araw, tayo ay ginabayan ng ating makaparian upang maging makahulugan ang ating paghahanda. Natandaan pa ninyo ang unang araw, ang pinakamaigting na salita na sinabi sa atin? Ano nga iyon? Ay, naku. Diba, sabi sa atin ni Father Lloyd, magpakatotoo ka, sister and brother. Maging makatotohanan tayo sa pagsasabuhay ng dalisay na pananampalataya. Kagaya ng pagsasabuhay ng ating mahal na ina. Sa ikalawang araw, ano naman ang sinabi sa atin? Magkaroon ng contingency. Tandaan nyo yung mga salitang iyon. Kasi yun yung gagabay sa ating preparation sa pagdiriwang natin ng ating fiesta. At ang pagkakaroon ng contingency ay bahagi ng ating pagtanod at paghahanda. Kailangan palaging may palugit. Kailangan palaging mayroong preparation. Kailangan mayroong contingency para kahit anong mangyari ay mayroon tayong paghahanda at pagtatanod. Lalong-lalo na sa pagdating ng ating tagapagligtas. Lalong-lalo na sa pagdating ng oras ng kamatayan. Di ba? Hindi natin alam kung kailan tayo tawagin ng Diyos. Kaya kailangan palaging nakahanda. Kahapon, ano ang sabi ni Father Gabi? Limang mangmang at limang matalino na dalaga na naghihintay ng ikakasal. Ano ang sabi niya? Mahirap tumulong kapag ikaw ay wala rin. Pero ang paanyaya sa atin na kailangan ay palagi tayong nakahanda upang tumulong. Lalong-lalo na sa mahigit na nangangailangan.
Sa araw na ito, ang ating mapagbasa, lalong-lalo ng ating Ebanghelyo, ay nagpaalaala sa atin na tayong lahat ay mga katiwala ng Diyos. Katiwala. Hindi po tayo ang may-ari. Tayo ay katiwala ng Diyos na pinagkatiwalaan, inihabilin sa atin ang maraming mga biyaya at mga kayamanan. Ibig sabihin, hindi tayo ang may-ari. Ipinagkatiwala lamang sa atin dahil ang Diyos ay nagtitiwala sa bawat isa sa atin. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na mga biyaya upang ang mga ito ay dapat nating pagyamanin, dapat nating linangin at palaguin. Kaya sa araw na ito, ang ating tema ay biyayang kaloob ng Diyos ay linangin at palaguin bilang makatiwala ng ating Panginoon. Isa sa makatiwala ng ating Diyos ay walang iba kundi ang ating mahal na ina, ang Our Lady of the Sacred Heart. Ipinagkatiwala sa Kanya ng Diyos ang magiging ina ng ating tagapagligtas na si Jesus. At ang biyayang ito na ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos ay talagang Kaniyang binigyang halaga sa Kanyang buhay. Pinagyaman ng mahal na Birhen Maria. At ito ay Kaniyang nilinang at pinagyaman sa Kaniyang sarili, pinalago sa Kaniyang sarili ang pagiging ina ng ating tagapagligtas. Simula nung ibinalita sa Kanya ng Anghel Gabriel na siya'y magiging ina ng ating tagapagligtas, hanggang sa muling pagkabuhay ni Jesus, ay lininang, pinalago, at pinagyaman ng mahal na Birhen ang biyayang ito na ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos na siya'y magiging ina ng ating tagapagligtas. Mga minamahal na kapatid, alalahanin din po natin na tayong lahat ay biniyayaan ng Diyos. Pinagkatiwalaan niya ng mga maraming biyaya. Lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng biyaya. Walang ni isa sa atin ang hindi nakatanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Anumang uri o antas ng buhay ang meron tayo, lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng mga biyaya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang katanungan ay, ano ang ginawa natin sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Halimbawa, ang buhay ay biyaya sa atin ng Diyos. Ano ang ginawa natin sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Kayong mga magulang, ang inyong mga anak ay biyaya ng Diyos, ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Ano ang ginawa ninyo sa inyong mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo? Ang mga kayamanan, ang mga material na bagay, bunga ng ating mga pagsusumikap, ay biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At ano ang ginawa natin sa mga material na mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Tayo ay pinaalalahanan na hindi tayo ang may-ari ng mga ito. Ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Hindi din ibinigay ito ng Diyos sa atin upang ibaon natin ito sa lupa.
At itago natin ito sa kabinet. Pagkos ang mga ito ay pinagkaloob sa atin ng Diyos upang ating pagyamanin, upang ating palaguin, upang ating linangin. Bakit kailangan nating palaguin? Bakit kailangan nating pagyamanin? Bakit kailangan nating linangin ang mga biyayang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Upang ang mga ito ay maibahagi natin sa ating kapwa, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nang sa ganun, tayo ay mapapaalalahanan, we are gifted so that we'll become a gift to others. We are blessed so that we will be a blessing for the other people. Tayo ay biniyayaan ng Diyos upang maging biyaya sa iba. Tayo ay binigyan ng Diyos upang tayo ay makapagbahagi at makapagbigay din sa iba. Bakit binigyan ka ng Diyos ng kayamanan? Hindi lang para itago mo yan sa bangko. Kundi, kapag binigyan ka ng Diyos ng kayamanan, ang makayamanan ito ay gamitin mo sa paggawa ng kabutihan para sa iyong kapwa. Bakit binigyan ka ng iyong anak upang ang mga anak na ito ay ipadama mo sa kanila ang iyong pag-ibig at pagmamahal? Dahil lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos upang tayo ay maging biyaya sa iba. Tayo ay binigyan ng Diyos upang tayo ay makapagbigay at magpagmahagi din sa iba. Kaya dapat nating tandaan, katulad ng ating mahal na ina, tayo ay biniyayaan ng kaloob ng Diyos. At sana makaloob ng Diyos na ibinigay sa atin ay ating linangin at palaguin at pagyamanin. Nang sa ganon, ang bawat isa sa atin ay maging biyaya, makapagbigay sa ating kapwa, lalo-lalo na sa mahigit na nangangailangan. We are gifted so that we'll be a gift to others. We are blessed so that we will be a blessing. At mangyayari lamang ito kapag ang kaloob ng Diyos na ibinigay sa ating ay ating linangin at palaguin sa ating buhay. Amen.